Ano to? Gulay. Chop suey. Pero feeling ko maanghang. Spam. And egg. Okay. So, tapos na po tayong kumain. Babalik na tayo sa ating kwarto. And tayo na ay maghahanda para sa ating Pattaya tour. Pupuntahan na namin is yung Sanctuary of Truth. Di na daw namin pupuntahan yung iba. Next time na lang pagbalik ng Bangkok. Bago makabalik tayo ngสถานีหมอชิดในรอบเวลา Sanctuary of Pattaya. At the Sanctuary of Truth. Wow. May iba't ibang burden. Hindi pa. Galing na ako doon. Tawag sa Rechong Boracay. May Filipino na nagkataba. Kabayan. Bibigyan ko na kayo ng pera ko. Brown bukas. Pamasahin niyo yan. Pamasahin niyo yan mamaya. Saan kayo sa Pinas, ma'am? Caloocan po. Gawin naman. Huwag mo kami dinadamay. Hindi ako pangalan din ako. Ito yung Cavite, mo. Pakabit, mo. Oh my God. Ewan ko sa inyo. Yaman. Mga Pilipino. Punta na dito. Ayan. Ito yung mapa. Tayo na yung maglakad. Diretso sa Sanctuary of Truth. Ayan, merong kambing. Meron sa bahay. Akala ko sa akin lang talaga siya. Yung alin? Ito pala para siyang zoo or something. Parang park? So, binigyan tayo ng pamphlet in English. At least dito pala sa Sanctuary Truth, may mga puno. Mahangin. Pero medyo medyo manipis pa rin yung hangin. Mamaya, makinig tayo sa tourist guide. So, dito sa Sanctuary, meron siyang iba't ibang activities like rowing boat, horse carriage, horse riding, may mini zoo din, elephant riding, speedboat, foot massage, Himapan Forest, saka Thai costume na I think excluded sa entrance fee. Oh my God, ang init. Paano pa? Sweater.
Kasi bawal mag ano eh. Bawal mag sleeveless. Kailangan disente tayo manamit. Uy, nakikita ko na yung Sanctuary of Truth. Diyan na siya, oh. Nakasilip. Ayan. Ay, ang laki. Grabe. Ang laki ng Sanctuary of Truth. Here's the Sanctuary of Truth, guys. Oh my God. Ganda niya. Amazing. Ayan. So, kailangan natin i-check nito. But for the meantime, please follow the tour first. We will give you information, direction, and the purpose why we built the museum. And also the reason why we need to wear a helmet. Inside the museum, we are installing new artwork. So this is for safety. Okay? Outside, you can still carry it with you. It's only necessary inside the museum. Right? So now everyone, let's proceed to the carving department first and witness how they do the artwork manually. Our museum is different from other places, and we do not use any concrete nails to lock the wood pieces together. Alright, so everyone, so these are here some examples of woodwork techniques that we are using inside and outside of the museum. So this is the wooden pin and the wooden wedge. We interlock this one together, and this is originally used as a nail inside and outside of the museum. So this technique, this is how they use to interlock the columns and balcony, like this, without any nails, for the columns in balcony. Okay? Inside and outside of the museum, we have over 170 pieces of columns or pillars supporting it. So this is how they interlock pinon and mortise. So this one here, to hold the weight so that it will not move or to make it balance. Everyone, let's go on that side. The museum is 44 years old. It was built 1981. Okay? Everyone, after the tour, you can come back here. Okay? May iba't ibang artwork sa kada ano. Pero yung ganyan. Baka sa kabila. Are the branches of flowers and leaves that refers to wealth, happiness, peace, and beauty. Seven, this is also here a good spot for taking picture. This is someone standing up there. Somebody will take picture now. Look nyo guys, meron silang elevator. Diba? The tour is quite long, so ikukwento ko na lang sa inyo mga natutunan ko sa loob ng Sanctuary of Truth and what are the 7 truths of life na dapat nating malaman. Let's go! So the first truth is, sino nga ba tayo? Saan tayo nagmalaki? According to the first truth, we are born with the help of 4 elements. Ang lupa ang siyang sinisimbola ng ating katawan, ang tubig ang ating siyang dugo, ang apoy naman ang ating enerhiya at emosyon, at ang panghuli ay ang hangin na siyang ating hininga kung bakit tayo ay nabubuhay. Since we are all born equal, we should treat others with the same respect and love that we give ourselves. Kung paano natin mahalin ang ating sarili, ganun din sana ang ating gawin sa iba. The second truth is, paano natin sinasabuhay ang ating buhay.
Magkaiba man ang palabas nating anyo, pare-pareho tayong dumadaan sa kapanganakan, pagtanda at pagdurusa. This is how the nature of life. Magkaiba man tayo ng lahi, paniniwala, iisa lang ang takbo ng buhay. Kaya't matutong umunawa at rumispeto sa ibang tao. Dahil sa huli ay iisa lang ang ating kakahantungan. Ang huling yugto ng ating buhay ay ang third truth, which is the end of life. Alam niyo ba kung bakit walang design sa part na yan? We will left this world with nothing. Kahit anong yaman at rami ng ating ari-arian ay hindi natin ito madadala sa afterlife. We come into this world with nothing and we shall depart in the same way. Kaya't ano ang dapat nating gawin para maging makabuluhan ang ating buhay? Sa aral ng Fourth Truth, The Samples of Civilization, ang mga prinsipyo at gawa ng mga sinaunang sibilisasyon sa silangan, ang kanilang naiambag sa aral sa atin mula societal values, ethics, and belief system ay patuloy na humuhubog sa ating kasalukuyan at hinaharap. Tayo man sa Pilipinas ay mga Katoliko, ang kanilang philosophy ay maaari pa rin nating isabuhay dahil we are all pursuing a meaningful life. Kaya ang susunod na katotohanan, ang fifth truth, ano ang layunin natin sa buhay? Ang pagtatakda ng layunin ay madali lang sabihin pero hindi laging madaling gawin. Our success don't usually come without effort. Kailangan to pagplanuhan, paghirapan at sundan ng tamang gabay. Kaya nga may kasabihan tayo sa Pinas na kung may tiyaga, dapat may nilaga. Sa ika-6 na katotohanan, may dalawang mukha ang ating lipunan. Ito ang liwanag at ang dilim. Ang ating lipunan ay mahirap maging balanse dahil iba-iba ang estado natin sa buhay. Ang iba ay may kaya sa buhay, ngunit ang iba ay hindi naman pinalad. Ngunit kung ating isa sa buhay ang pagiging mabuting kapwa, maging matulungin, at marunong umanawa sa ibang tao, kaya nating may hulma ang ating komunidad ng nagkakaisa, may kapayapaan at maaari ito magresulta ng maunlad na bayan. Ngunit kung uunahin lang natin ang ating sariling kaligayahan at interes, may mga tao tayong maaapakan. Kaya we should decide if whether we pursue to do good or bad to other people. Ang huli at ang ika-7 katotohanan, ang simula ng lipunan. Ang pamilya ang unang pundasyon ng ating buhay. Sila ang bubuo ng ating mga paniniwala at pagkatao. Sila rin ang una nating mga guro at kaibigan na nagbibigay ng pagmamahal, gabay at suporta sa atin. Ang pamilya ay ang pundasyon ng isang matatag na lipunan. Kapag pinagyaman natin ang pagmamahal, pag-unawa at respeto sa ating pamilya, mas nagiging matibay tayo bilang individual at bilang bahagi ng komunidad. Welcome to Sanctuary of Truth! Wala. Kailan lang Thailand na yun sa Karma. Tapos na yung aming Sanctuary of Truth tour. And malalaman niyo sa loob yung 7 truths about our God. Even though I've shared a brief explanation of the 7 truths, nothing beats visiting the museum yourself to truly appreciate it. Perhaps everyone will take away different lessons because we all have different journeys in life. You really should see and experience the beauty of this museum firsthand. Oh my God! Thai cat! Wala to pido siya. Hindi siya tumitingin. Elephant. Elephant. We're done for today. Saka makadilat na naman ng maayos. Sobrang diba? Baka bine-vertigo na ako. Saka pakko na naman. Either way, baka kailangan eyedropper. Sakit talaga ng maayos. Hindi mo kumagawa. Capsule. So, that's it for our Sanctuary Truth tour for today in Pattaya.
So, nakabalik na kami guys sa bus station. Gulo ng buhok ko. Sakat ng ulo ko kasi. Sakay na kami pabalik ng Bangkok. 140 baht din pabalik. Balik na kami ng Bangkok. Hindi namin sure kung matutuloy kami sa Khao Yai. Kasi parang nasa-short na yung budget na. So, baka mag-ayutayan na lang kami and mag-DIY. Ayun lang guys. See you on the bus. 2 hours ulit yung biyahe. Pabalik. Bye-bye! Tingnan nyo guys, ang organized ng bus station nila. Parang akala mo naka-airport. Meron siyang announcer. 下午请乘坐号巴士48到38 Cantonese ba yun ang Mandarin? 3 Galing. Pauwi na kami guys. 7:70 guys. Makakarating kami by pa tayo later. Punta pa ba tayo ng night market? See you later na lang guys. Ako ay mag-charge na. See you sa mga sa gitna ko lang yan. Ito yung ito ulit kami sa bus station. Wala. So, ito yung shop night market. Doon na kami kumain. Di na kami nag-Kaosan Road. Dahil masyadong malayo from our hotel. Hanap na lang kami ng mga kainan dito. By the way guys, ang Chak Market ay open lang ng Saturday to Sunday. Pero nag-open din yung ilang store ng Friday pero by night market. Pero ayun guys, hindi din halos lahat nakabukas. Pero bukas, lilibutin natin. Pakita ko sa inyo bukas yung buong market. Gutom. What's this? Seafood. So yung i-try? Bibilang ko kayo, pero kayo kakain. Ay, ayaw mo. Pero ito gusto kong i-try. Ayaw ko yung scorpion. Oh my God. Pero gusto kong try ito. Go, go. For the experience. Magkano ba yun? Safe naman kainin yung mga insekto, no? Yung bininitinda. Ang taray na tindera. Mapapabili na sana tayo. Pag-iisipan ko ng maigi kung kakain ba kami ng insekto. Insekto! Uy, meron silang piglihin. How much is your poison? 100 baht? Mahal na nga ng ano dito, kuya. Nung poison. 100. Huwag natin na i-shot in. Pwede din naman. Pero check ko kung may mahanap tayo kasi di pa nakabukas yung iba eh. Hanap ako ng murang poison. O kaya quick hit. Pero yung napagtanungan ko, ang mahal ng binibenta nila, mas mura doon sa 80. Dito doon sa 100 to 120. Tapos yung poison naman na tinitinda sa Initiative is nasa 90 baht lang. So, mas mura. Baka balikan na lang daw namin. Pero check ko kung meron pa dito. Nagtitinda. Yan, lahat yan guys, bukas. Nakabukas yan yung mga yan. Pero ngayon mga nakasarado sila kasi hindi pa naman weekend. Bukas pa. Yan na, dito na yung mga kainan. Kakain na kami. Dito na kami bumili. Fried chicken nila. Para lulutuin niya pala.
kasi. Pero malaki ba? Hati na lang tayo, kuya? Can we get one? Ayun na guys, nakuha na namin. Ngayon tayo ng ano, drink. 30 baht. 10 baht? One bottle, please. One bottle. Thank you. Let's eat. Take that. Meron ba silang ano dito? Yung parang taniman ng sili. Na? Siguro marami silang taniman ng sili dito sa Thailand. Kaya ang hilig na sa maanghang. Yung sila galing ano dito. Pangluto ng magulang. Sarap ng Java rice. Ang lambot. Luto. Check mo nga siya. Grabe hindi malansa. Hindi. Ang hanga lang. Baka yung nagpatanggal. Nabili namin ako. Nabulong. Okay na? Okay siya. Hanghang lang. Ang ganda ng alak. Kalak? Yum. Sa beer. Malabot yung baba. Tigas ang taas. Oh eh? Ito, tignan mo malambot yun pa. Dalawa kilo. Pero bumili ka dun ng ano? Ang anghang nung ano namin eh. Ang anghang! Ako na, babala ako Ilang araw na yan, hindi ako kumakain na maanghang dito sa Thailand. Hindi ko alam, pero parang namimiss ko na yung siligang. Hindi pa rin natatanggal. Oh. Ayoko na. Patikim. Ito na tala. Tawa. Ano ba dito? Tinapay at ano lang? Roti eh. Meron. Tinapay na itlog? Ata. Basta eh. Ano tawag dito? Binasa. Cream. Tikpan natin. Nutella daw. Mainit kaya? Sarap. Masarap. Sarap. The best. Itong bubble tea, patikim ka. Ano mas masarap? Nutella. Nutella. Ba't kayo nag-face off sa atin yung Ovaltine, no? Sarap din pala noon. Wala nang nagbebenta ng Ovaltine sa atin. Milo lang sila. Pwede nila ako. Baka sa Baka. Thailand yung over. Ayoko na lang ulit natikpan yung Ovaltine. Sarap pa naman yan. Di ba may capsule yan? Yung pinapapa ko dati. Meron ba? Yung chocolate. Na-miss niya ang Ovaltine punta kay Bangkok. Ay, punta kay Thailand. Para matikman niyo ulit yung Ovaltine. Ano man Pwede mo na yan. guys. Ate eh. Wag na, See sa'yo you na. tomorrow na lang ulit. So, I'll end this video na. And by tomorrow morning, babalik kami dito sa chat. Bibili kami ulit ng mga pasalubong. Bye-bye guys. See you tomorrow. Liwag. Parang sinurta ko dito. Dami ko rin mabibili dito. And for a shirt.